Misteryosong tao na naglalakbay sa kagubatan ng Elbap, lihim ng mga libro sa AO Library, ang kausap ni Loki sa Dendenmushi na si Mosa, at ang pagdating sa palasyo nitong di umanong kapatid ni Shanks at kasama nito. Ano kaya ang mga pakay ng mga bagong tauhan na dumating at ano ang mga posibleng sagot sa mga mystery na naganap sa dumaang mga chapter? Alamin natin. Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at hitang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. O paano, simulan na natin. Let's go! Sa mga nagdaang chapter nga ay marami tayong nasaksihan ng mga masasaya, nakakaiyak at pambihirang mga tagpo. Nandiyan ang paglakbay ng mga bida natin sa Rainbow habang nakasakay sila sa Great Eric ng mga giant. Di natin inaasahan na ganun ka-magical ang daan papunta dun sa pinaka-village ng Elbap na nagpagulat din sa atin dahil sobrang ganda nga ng village ng mga giant. Sinalubong din sila doon ng mga giant at naganda nga ang mga ito ng isang party para sa pagdating nila Luffy. Dito din natin nasaksihan ng isa sa mga inaabangan reunion sa One Piece. Ito nga yung pagkikita ulit nila Saul at ni Robin. Sa tagpong to ay napasabi tayo na deserve ni Robin na ma-reunite sa dati niyang kaibigan at maging masaya lagi itong si Robin. Pagkatapos niyan ay naggala na nga ang mga bida natin at nakita nila ang school para sa mga giant na tinatawag na Walrus Folk School at yung napaka-magical din na library ng Elbap. Nakilala nila dito itong si Biblot, ang tagabantay nga sa library na may devil fruit power na kayang palakihin ng kahit anumang mga bagay. Kung may mga masasaya at pambihira tayong nakita sa Elbap, ay syempre may mga nakakatakot at mga banta din tayong mga nakita. Isa na dito itong si Loki na si Luffy nga ang unang nakilala na inuuto pa nga nitong si Loki ang makulit na si Luffy pero hindi nga nagtagumpay doon si Loki. Marami pa ring tanong ang bumabalot dito kay Loki kung talaga bang kalaban o may kwento sa likod nitong sinasabing pinakamasamang giant sa Elbap. Speaking of Loki ay sa nagdaang mga chapter din ay nakita natin ang pagdating nitong napaka-misteryosong tao na kamukha nga ni Shanks at sa palagay ko nasagot na yung tanong kung may kapatid ba talaga si Shanks. Eto na yon. Mukha talagang may kapatid si Shanks at hindi lang din ito ang dumating sa Elbap. May kasama nga siyang isang babae na misteryoso din. Netong ang dumaan na chapter ay may ginawa nga itong babae sa isa sa mga nagbabantay sa castle. Hindi natin malaman kung ano ang kapangyarihan nito pero parang dark magic nga din ang dahilan kung bakit hirap na hirap yung giant na inatake nito at nalaman din natin na hinahanap nila itong si Loki. Ano kaya ang pakay nila kay Loki? Yan ang mga nasaksihan natin sa mga nagdaang chapter. Maraming mystery at ano ang naibigay sa atin. Kaya ngayon ay titingnan natin kung ano ang mga posibleng sagot sa mga nangyaring misteryo sa paunang yugto sa Elbap. Umpisahan natin syempre dito sa napaka-magical na library ng Elbap, ang AO Library. Yung mga libro nga dito ay ang mga libro na galing sa Library of Ohara na nawasak nga nun dahil sa Buster Call. Buti na nga lang ay matatalino ang mga scholar nung sitwasyon na yon dahil naisip agad nila na itapon sa tubig yung mga libro at may chance pa nga doon na masagip ang mga pinaghirapan nila. At itong si Saul nga, nung natapos ang trahedya sa Ohara ay kinuha nito ang mga libro doon sa lawa at dinala nga sa Elbap. Kaya ito na ang AO Library at hindi lang basta pangalan yan dahil isang kwago talaga ang nagbabantay sa library na to. Ito nga ay si Biblot. Devil fruit user din ito na kayang palakihin ng mga bagay na pumapasok nga sa teritoryo niya. Katulad na lang ng mga libro sa library. Pero bakit nga ba natin nasama ang AO Library? Ito lang yan. Napakahalaga nitong lugar na to sa mga magdadaang mga chapter dahil marami tayong tanong na dati pa nating nais malaman at mukhang dito sa Elbap R ay malalaman na natin yung mga sagot sa mga tanong natin. Katulad na lang ng nangyari sa Void Century, mga kaalaman patungkol sa Ancient Kingdom. Malamang na merong mga sagot patungkol sa mga yan dahil yan ang mga dahilan kung bakit nagsakripisyo yung mga scholar at si Professor Clover ng kanilang mga buhay dahil sa mga natuklasan nila, lalong-lalo na sa Void Century na yan. Panigurado din na meron silang mga impormasyon dito sa unang pirata sa mundo na si Joy Boy. Lahat ng mga mystery na kailangan nating malaman ng sagot ay malamang nasa mga libro yan na nasa AO Library. At yan ang trabaho na gagawin nila Robin kasama nila Saul, Chopper, Bonnie at si Lilith na isasali din yung clone nga nitong si Vegapunk. Ay nako, talagang napakasaya dahil yung mga tanong na matagal na nating nais malaman ay ito na, masasagot na talaga dahil si Vegapunk parang patikim lang yung mga sinabi sa Egghead Island nun. Yung mga tungkol sa mga kingdom na lumubog dahil sa pagtaas ng tubig. Baka sa pagbabalik nitong si Vegapunk ay pangalanan niya yung mga kingdom na yon
yon at yung mga kingdom na nag-tridor nga kay Joy Boy. Sa karamdam ko din na 'di ba ang powers ni Luffy na Gear 5 ay parang nasa default form pa ng Nika. Paano kung sa mga malalaman nila Robin sa library na yon ay masabi doon kung ano ang mga sikreto ng Gear 5, ano ang mga dapat gawin para mas maging powerful at mapatagal yung form na yon. Dahil 'di ba saglit na minuto lang nagagamit ni Luffy yung form na yon. Nako, kapag may natuklasan sila Robin patungkol sa powers ni Luffy na yan, ayaw na talaga. Lalakas lalo si Luffy. Saka kailangan yan kasi dapat mas lumakas pa talaga si Luffy dahil ang dami pa niyang lalabanan. Marines, ibang mga pirata, si Blackbeard, si Emu. Kaya talagang dapat mas lumakas pa si Luffy. Dito naman tayo sa isa sa mga naging highlights ng mga chapter na dumaan. Ito nga ay yung pagdating nitong kapatid daw ni Shanks at ang kasama nitong misteryosong babae. Nakita natin sila sa mga huling page ng chapter 1034. At hindi natin inaasahan na ito na naman ang sinasabing kapatid ni Shanks. Matagal na nating nakita ito buhat pa nung nadalaw ito sa Marijoa at kinausap nga yung mga Gorosei. Nadagdag pa nga sa tanong natin na si Shanks ba yun? Bakit siya nakikipag-usap sa mga Gorosei? Pero nito nga ay unti-unti na nating nalaman na isa din pala talagang Celestial Dragon si Shanks. At ang hinihinalang tatay nito ay si Pigerland Garling na ngayon nga ay isa na ring Gorosei na pinalitan si Saturn. Nang makita ulit natin itong sinasabing kapatid ni Shanks ay mukhang kapatid talaga ni Shanks dahil wala pa nga rin tayong makitang pilat sa isang mata nitong tao na to na yung tunay na Shanks nga ay meron at pinakita pa yung magic circle na ginawa nilang parang daan para nga makapunta sa Elbap. Nagpapatunay na hindi ito yung Shanks na kilala natin. Kapatid o kamag-anak ito ni Shanks. Isa pa sa mga dumagdag sa misteryo ay yung kasama nito na babae na may takip sa muka. Sino naman kaya ito? Bagong karakter na naman nga ang nakita natin at nung nakaraang chapter lang ay pinakita nga nito ng konti ang kanyang kapangyarihan na hindi pa rin natin malaman kung ano talaga dahil hindi nga nakita ng mga giant yung ataking ginawa nito. Bigla na lang sumigaw sa sakit yung isang giant. Ang tingin ko nga dito ay may kinalaman nito sa dark magic o voodoo magic. Base lang sa itsura ng babae na to, para siyang may alam sa mga dark magic. Kasama na din dito yung magic circle na medyo naiiba lang ng konti sa ginawa ni Saturn nun dahil yung kay Saturn may number. Doon naman sa kapatid ni Shanks ay wala. Normal na magic circle lang na ang tingin ko nga na type ng powers nitong kapatid ni Shanks at nitong babae ay nasa dark magic o nightmare magic na pumapareha sa powers ni Emu o pwede ding ang source ng power ng mga to ay yung kay Emu. Ito pa, tingin ko din na itong dalawa ay kasama sa miyembro ng Holy Knights ng Marijoa at itong kapatid ni Shanks ay ang pinaka-leader nga nitong grupo. Pinakilala na yung dalawa. Ibig sabihin nito ay unti-unti nang ipapakilala yung iba pang miyembro ng Holy Knights dahil maghahanda na nga sila Emu sa malakiang gera na mangyayari. Naisip ko din na kaya hinahanap nila si Loki ay baka i-recruit nila to sa Holy Knight dahil nga hawak ni Loki ang isa sa mga pinakamakapangyarihang Devil Fruit na posible ding makalaban sa Nika Fruit ni Luffy. Ilan pa lang yan sa mga magiging hakbang ng Holy Knights dahil nga kailangan na nilang kumilos at lumalakas na ang mga kalaban ni Emu. Nakaka-excite to dahil kung tama tayo dito ay makikilala na natin kung sino-sino pa yung mga member ng Holy Knights. Isa din ito sa mga highlights ng mga nagdaang chapter pero matagal na talagang inaantay na lumabas. Ito yung taong naglalakbay sa gubat ng Elbap. Malamang na siya din yung taong nag-aantay kay Luffy sa baybay ng Elbap. Umalis na lang to siguro doon dahil nga nalaman na niya na nandun na sa village sila Luffy. Marami ang napatanong na kung sino ba talaga to. Pero ang sagot ng karamihan at kasama na ako doon ay ang taong naglalakbay sa gubat ng Elbap ay walang iba kundi si Scapper Gaban. Bakit nga ba si Scapper? Para sa akin siya na lang kasi yung hindi pa na ipapakitang core member ng Roger Pirates. Kumbaga isa sa mga frontman ng Roger Pirates si Scapper. Nagtataka ako bakit hindi pa lumilitaw tong tao na to. Sa totoo lang malakas din si Scapper. Kung matatandaan nyo, siya lang naman yung lumalaban kay Oden ng ilang araw nung panahong naglalaban ng Roger Pirates at Whitebeard Pirates. Nakakasabay nga to sa lakas ni Oden. At bakit nga ba para sa akin si Scapper yung misteryosong tao na yun? Eto, di ba si Scapper ang gamit na weapons ay mga palakol? Yang mga yan ang karaniwang mga weapon ng mga giant. At itong mga giant ay base sa mga mandirigmang Vikings. Ang mga Vikings karaniwang mga weapons din yan ay mga palakol o axe at mga espada. Kaya bagay na bagay si Scapper sa arc ng Elbap. Saka di ba hindi pa natin nakikita kung ano ang powers at mga atake ang meron si Scapper. Malay natin mga pang Viking pala ang mga pangalan ng atake, di ba? At ito pa, kung natatandaan nyo yung sinabi ni Kolo na half human, half giant siya. At yung tatay daw niya na tao ay dating pirata. Pero kasing lakas daw ng mga giant. Si
Si Scapper, di ba, parang isa sa mga monster trio ni Roger yan. Doon pa lang alam na natin na malakas to. Saka dating pirata si Scapper. Eto pa, sabi pa ni Ripley na yung asawa nga daw niya na tao ay mas bata sa kanya ng konti. Alam naman natin na ang mga giant mahaba ang lifespan ng mga yan. At siguro nakilala ni Ripley si Scapper nung na-disband na ang Roger Pirates dahil doon na nga ito nag-retire sa LBAP. At nasabi pa ni Ripley na kahit daw mas bata sa kanya yung asawa niya ay mas mabilis naman daw itong tumanda kesa sa kanya na pasok sa itsura ngayon ni Scapper. Baka puti na din ang buhok nito at medyo kamukha na ni Rayleigh. Nakaka-excite to kapag tama ang teorya natin na si Scapper ang taong nag-aantay kay Luffy. Dahil malamang na to na maraming malalaman si Luffy sa kwento nitong si Scapper at baka isa din ito sa magturo na naman kay Luffy ng mga bagong teknik para sa mga parating na laban. Abangan natin yan. Eto, dagdag ko pa na diba hiwa-hiwalay na naman ang mga bida natin. Sila Robin ay nandun sa library, si Frankie ay nandun sa Adam Tree at sila Luffy ay nasa party. Mukhang dito na magsisimula ang tunay na kwento sa LBAP dahil alim lang dito ang magsisimula ng panibagong misteryo at problema para nga sa kwento ng LBAP. Ganyan madalas ang simula ng mga arc, diba? May mga natutuklasan sila, minsan nawawala yung mga bida natin. Kaya wag tayong magulat kapag isa-isa nang may mga napuntahan ng mga bida natin, lalo na itong si Robin dahil isa si Robin sa mga key character ngayon dahil involved dito ang mga libro ng O'Hara at mga impormasyon patungkol sa Void Century. Isa-isa na ding lumalabas ang mga kalaban katulad ni Loki at nitong kapatid ni Shanks at ang kasama niyang babae. Mukhang sila ang ilan sa mga magiging kalaban nila Luffy pero siguro sa ngayon ay kasiyahan muna ang mga makikita natin. Yun lang, wag tayo magulat sa mga susunod na mangyayari dahil lahat ay posible sa One Piece. Sa mga nasabi kong mga theory o pananaw ay mas mabuti pa din na abangan na lang natin ang mga susunod pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na ng palupit ang mga nangyayari. Kayo mga katambay, ano sa palagay nyo ang mga posibleng sagot sa mga nangyayaring misteryo ngayon sa LBAP? Comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!